Hinintay lamang ni Lolo Tasyo na sumapit ang hating gabi bago nagtungo sa loob ng kakahuyana para puntahan ang aswang na nambibiktima di umano sa kanilang baryo. 3 buntis na ang napaslag ito sa magkakasunod na gabi lamang. Nang marating ang kubo sa gitna ng kakahuyana, sinalubong siya ng katahimikan. Mahigpit niyang hinawakan ang buntot pagi habang pinapakiramdaman ang buong paligid. Ang katahimikan na yun ay batid niyang may dalang panganib. Batid niyang nasa paligid lamang ang aswang na nagngangalang Nana Ibyang. Nagtitinda ang matandang babae ng suman sa kanilang lugar at karatig baryo. Ginagamit niya ang pagtitinda para tiktikan ang susunod niyang biktima. Isang binatilyong aksidenteng nakasaksi sa pagbabagong anyo ng matandang babae. Kaya ito nabisto. Bilib din ako sa talas ng pakiramdam mo, Tasyo. Tiyak na bisto mo na ako. Nandito ako para tapusin na ang pag-aasik mo ng lagim. Hindi ako natatakot sa'yo, Tasyo! Kung yan ang iniisip mo. Tingnan ko kung hanggang saan ang bagsik mo dito sa dala kong buntot, Pagi. Buntot lang ng isda yung armas mo, Tasyo. Hindi uubra yan sa talim ng aking mga pangil at talas ng kuko. Tingnan natin, Ibyang. Tinitiyak kong hihiyaw ka sa sakit sa bawat hagupit ko nito sa'yo. Agad na sumugod si Nana Ibyang sa pag-aakalang madali niyang mapapatay ang matandang albularyo. Nakaiwas naman si Tata Tasyo sa pagsugod nito, sabay hagupit ng kanyang latigo. Sa haba ng latigo'y naabot nito ang braso ni Nana Ibyang. Lalong nag-ulul sa galit ang matandang aswang. Umangil ito ng malakas at muling sumugod. Pero sadyang mabilis kumilos si Tata Tasyo sa kabila ng edad nito. Sa pagkakataong yun ay sinabayan ni Tata Tasyo ng hagupit. Sa hita naman tinamaan si Nana Ibyang. Napasigaw sa sakit ang matandang babaeng aswang. Ilang sandali pa, unti-unting nagbago ang anyo ni Nana Ibyang. Ang matandang babae ay isang uri ng aswang na kiwig na kayang mag-anyo ng iba't ibang uri ng hayop. Sa kabila ng paiba-ibang anyo ng kaharap, hindi man lamang kinabakasan ng takot si Tata Tasyo. Bagkus ay nagngangalit pa na iwinasiwas ang hawak niya. Umaaringking naman sa sakit si Nana Ibyang sa bawat tama nito sa kanyang katawan. Hindi na nilubayan ni Tata Tasyo ng hagupit si Nana Ibyang hanggang unti-unti na itong manghina. Di kalaunay nawala na ito ng buhay. Nang matiyak niyang wala ng buhay si Nana Ibyang, pumasok siya sa kubo at inalam kung ano pa ang meron doon. Nakarinig siya ng mahinang ingit na nagmumula sa silong. Para yung nagmumula sa isang hayop. Hinanap niya yun. Nang makita niya'y hindi niya mawari kung anong klase itong nilalanga. Tila ito batang musmos na umiiyak. Magkagayon pa man, ay nagdesisyon si Tata Tasyo na iuwi ang kakaibang nilalang na yon na natagpuan niya sa silong ng kubo. Nang nasa bahay na si Tata Tasyo, ay naghagilap ito ng malaki-laking kahon at sinapinan ng basahan. Doon niya muna ito inilagay pansamantala. Kinabukasan, nang maalala ang nilalang na inuwi ng nagdaang gabi, mabilis siyang bumangon. Wala na yun sa kahon. Kasalukuyang yung nasa sahig at tila naglalarong mag-isa. Anong klase kang nilalang? Tama kaya ang hinala ko tungkol sa'yo? Sana tama ang desisyon kong iuwi ka at alagaan. Ang maliit na kakaibang nilalang na nakuha ni Tata Tasyo ay sigbin. Isang uri ng hayop na parang aso. Baiksi ang buntot, may matutulis na pangil. Ito ay sumisipsip ng dugo ng tao kapag gabi, kahit sa anino lamang.
May kakayahan din itong magkaroon ng tagabulag sa mga hayop at lalo na sa tao. Matyagang inalagaan ni Tata Tasyo ang Sigbina kahit na nakakatakot ang itsura nito. Sa paglipas ng mga araw, wala namang kakaibang napapansin si Tata Tasyo sa ugali nito. Mabilis nga lamang ang paglaki nito. Nang makuha niya ito, animo musang napahaba ang uso at manipis ang balat at kalbo pa. Habang lumalaki, humahaba rin at kumakapal ang balahibo. Pati pangil nito'y matutulis na mahaba. Ganun din ang mga kuko. Mas nakakatakot na ang itsura nito ngayon, pero nananatiling mabait sa kanya. Hindi lamang niya natitiyak kapag sa ibang tao. Kung hindi lang ako naaawa sa iyo nang makita kita sa silong ng kubo, malamang wala ka ng buhay ngayon. Palibas ay likas akong maawain, kaya naisipang kong kupkupin kita. Ay, ngayon malakas ka na, lumaki ka ring malusog. Ay, siguro isang araw, pwede muna kitang iwanan dito. Nanggagamot kasi ako ng may mga iba't ibang karamdaman, kung kaya lagi akong wala. Huwag kang mag-alala. Habang nandito ka, aalagaan kita. Lingid sa kaalaman ni Tata Tasyo. Habang kinakausap niya ang alagang Sigbina, dumating ang binatilyong si Kikoy. Nasaksihan nito ang pakikipag-usap niya sa kanyang alagang Sigbina. Dahil sa labis na pagkasindak, ay malakas itong napasinghap na siyang ikinalingo ng matanda at ikinaangil ng Sigbina. Nagwala pa ang Sigbina, tila gustong kumawala sa kulungan nang makita si Kikoy. Agad namang kumalma ang alagang Sigbin ng kinausap ni Tata Tasyo. Anya sa alaga, huwag matakot sa binatilyo dahil mabait naman ang batang ito. Palibas ay walang permanenteng tirahan ang binatilyo. Kung kani-kanino ito nakikiusap na makituloy, kahit sa labas lamang ng bahay, basta't may makakanlungan lalo na sa gabi. Kaya naisipan itong magsadya sa bahay ni Tata Tasyo para makiusap kung pwede mamayang gabi ay pwede siyang kahit sa silong lamang ng bahay nito. Kikoy, nandiyan ka pala. Kanina ka pa ba dyan? Tata Tasyo, tama bang nakikita ko? May alaga kayong halimaw? Huminahong ka, Kikoy. Huwag kang matakot. Mabalasik lang ang kanyang anyo pero mabait ang alaga kong Sigbin. Ay, talaga po ba, Tata Tasyo? Ay, muntik na akong mahimatay dun . Oo naman. Teka, kaya ka ba nandito dahil wala kang matulugan? Ganun na nga po, Tata Tasyo. Hindi po kasi ako makauwi sa bahay ng tiyuhin ko . Alam mo naman, laging bukas ang bahay ko para sa'yo. Sabi ko nga, dito ka na lang tumira. Kaya nga po ako nandito ngayon . Tatanggapin ko na po ang inaalok nyo. Tama ang naging desisyon mo. Kung alam mo lang ang pag-aalala ko sa'yo kapag hindi kita nakikita. Mabuti pa po kayo nagmamalasakit sa akin kahit hindi tayo magkadugo. Hindi katulad ng tiyuhin ko. Tata Tasyo, paano po ang alaga nyo? Hindi po ba ako niyan sasagpangin? Huwag kang mag-alala. Hindi ka gagalawin ng alaga kong si Ignoy. Gaya ng sinabi ko, mabait siya. Kung ganun po pala wala akong dapat pangambahan dyan kay Ignoy. Oo, kaya kung aalis man ako para manggamot, pwede kayong dalawa lang ang maiiwan dito. Sige po, Tata Tasyo. Gagawin ko na lang po kung ano yung sa tingin kong may tutulong ko dito sa inyong bahay. Pakiusap ko lang na huwag mong babanggitin kahit kanino ang tungkol kay Ignoy. Kailangan maging lihim ang tungkol sa kanya. Makakaasa po kayo, Tata Tasyo, na magiging sikreto lamang natin ang tungkol sa alaga niyong halimaw Sigbin. Kinabukasan ay maagang nagpaalam si Tata Tasyo sa binatilyo. Pupunta siya sa gubat upang manguha ng mga halamang gamot na siyang ginagamit niya panglunas. Madalas kasing sa pusod ng kagubatan lamang nakukuha ang mga ito na ginagamit niya.
Naiwan naman sa bahay si Kikoy at ang alagang Sigbina. Bagamat may pangamba pa rin siya na baka kapag wala si Tata Tasyo, bigla na lamang siyang sakmalin ito. Iniwasan na lamang niyang magawi sa kulungan ito habang naglilinis sa bahay. Anya matutuwa na siguro si Tata Tasyo kapag nakita nitong malinis ang buong bahay. Nang makatapos, marahan siyang lumapit sa may kulungan ni Ignoy. Pinakiramdaman niya ito kung lalabas. Nang masilip niya na tulog ito, tumalikod na lamang siya. Habang hindi pa dumarating si Tata Tasyo, nagpasa na rin siyang umigib ng tubig at punuin ang mga banga sa may bangirahan. Nag-ipon din siya ng mga kahoy na panggatong. Nang makatapos sa mga ginagawa, naramdaman ni Kikoy na gumagalaw si Ignoy sa kulungan nito. Nilapitan niya ito at sinubukang hawakan. Tumingin lamang ito sa kanya. Nang mapagtantong mabait nga ito, saka lamang tuluyang nawala ang takot ng binatilyo. Mabait ka naman pala talaga, Ignoy. Natakot lang talaga ako sa'yo nung una dahil sa kakaiba mong itsura. Pwede ba tayo maging magkaibigan? Napahagik-gik si Kikoy nang dilaan siya nito sa mukha. Nakikiliti kasi siya dahil sa magaspang na dila nito. Naramdaman niya na palagay na ang loob ng Sigbin sa kanya. Tama na, Ignoy! Masakit yung tiyan ko sa kakatawa! Para namang nakakaintindi ang Sigbin na tumigil sa ginagawa. Tumitig na lamang ito sa binatilyo. Si Kikoy naman pinahira ng laway na naiwan sa kanyang pisngi. Tingin ko naman, pahig ka na maging magkaibigan tayo. Sana pwede tayong mamasyal sa labas, no? Kaya lang, tiyak na hindi papayag si Tata Tasyo. Tsaka, sa itsura mong yan, maraming matatakot. At isa pa, malupit ang ibang tao. Katulad ng tiyuhin ko. Baka saktan ka lang nila. Ilang sandali pa'y dumating na rin si Tata Tasyo. Bit-bit ang kanyang mga pinanguhang halamang gamot. Agad naman siyang sinalubong ni Kikoy. Kinuha niya rin ang mga dala ni Tata Tasyo upang ipatong sa papag na kawayan. Pagkapasok ng matandang albularyo, napansin niyang malinis at masinop ang munting bahay. Nagulat pa ito nang makitang pati ang mga banga ay puno ng tubig. Hindi niya napigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi. Tanda na nasisiyan siya sa nadatnan. Salamat sa iyo, Kikoy. Malaking bagay itong ginawa mo sa bahay ko. Sa totoo lang hindi ko na magawang maglinis pa dahil sa dami kong ginagawa. Wala po yun, Tata Tasyo. Hindi niyo po kailangang pasalamatan. Malit na bagay lang naman po ito kumpara sa pagkup-kup niyo sa akin. Ay, siya nga pala. Kumusta naman si Ignoy? Totoo nga po palang mabait si Ignoy. Katunayan, hinawakan ko siya kanina nung nasa gubat po kayo. Kaya naman, hindi ako nag-aalalang iwanan kayo. Alam ko namang hindi ito magagalit sa iyo. Gusto ko nga po sanang gumala kami ni Ignoy kanina sa labas habang wala po kayo. Kaya lang, nag-alala po ako na baka may makakita sa kanya. Nako, yan ang wag mong gagawin. Ang dalhin mo siya sa labas. Tayo lang ang dapat makaalam ng tungkol kay Ignoy. Alam ko naman po yun, kaya po hindi ko na sinubukan. Ay, ang mabuti pa, tulungan mo muna ako na ayusin ang mga pinanguha kong dahon at ugat ng kahoy. Habang inaayos nila ang mga ugat at dahon na nasa papaga, mabilis namang lumapit sa kanila si Ignoy. Naanimoy aso na kumakawag-kawag pa ang buntot. Naging panatag na ang kanilang kalooban sa ipinapakita ni Ignoy. Nang matapos na ang kanilang ginagawa, ay saka lamang nagpahinga si Tata Tasyo. Lumabas naman muna ng bahay si Kikoy upang maglinis naman ng bakurana. Maya-maya'y may dumating na tao. Hinahanap nito si Tata Tasyo. Nito may sakit daw ang anak. Muling pumasok ang binatilyo para tawagin ang albularyo. Tata Tasyo, may naghahanap po sa inyo sa labas. Bakit daw? Kung pwede daw po muna kayong sumama sa kanya. May sakit daw po ang anak niya.
Sabihin mo maghintay sandali. Igagayak ko lang ang mga dadalhin kong gamot na kailangan kong gamitin. Opo, Tata Tasyo. Haalis muna ako, Kikoy. Pero kung may pupuntahan ka, huwag mong iiwanang bukas ang pinto ng bahay. Wala po akong pupuntahan ngayon. Hihintayin ko na lang na makabalik kayo. Nang hindi na matanaw ni Kikoy ang mga ito, ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Abalang-abala siya sa ginagawa. Hindi niya namalayang nakalabas na pala ng pintuan ng bahay si Ignoya. Napansin naman kagad ito ng binatilyo. Agad niya itong nilapitan at ipinasok sa loob. Hindi ba't kabilin-bilinan ni Tata Tasyo na hindi ka dapat makita ng mga tao sa baryo? Sige. Hindi ko muna tatapusin ang ginagawa ko sa labas. Dito na muna ako sa tabi mo. Kumakawag naman na maigsi nitong buntot na tila naintindihan ang sinabi ni Kikoy. Nilaro niya muna si Ignoy. Animo aso naman itong tumatalon-talon pa. Masaya naman si Kikoy na may napaglilibangan siya habang sila lamang ni Ignoy ang nasa bahay. Bandang hapon na nang makabalik si Tata Tasyo. May dala naman itong pasalubong na tinapay kay Kikoy. Inabot naman niya ito at nagpasalamat. Sinubukan niyang bigyan ng kapiraso si Ignoy. Kinain din naman ito. Napangiti siya dahil inakala niya noong una ay hindi nito kakainin ang kapirasong tinapaya. Sa pagkakaalam kasi niya, karne at dugo lamang ng tao ang kinakain nito. Kikoy, bukas nga sumama ka na sa akin sa pangunguhan ng mga halamang gamot. Bakit po? Naubos na ba kaagad yung gamot nyo? Hindi pa naman. Nakakatiyak lang akong hindi sasapatan natitira dyan. Marami kasi ang nakikiusap sa akin na bumalik daw agad ako sa bahay nila. Wala po bang ibang albularyo na pwede nilang pakiusapan? Sa tagal ko na sa pagiging albularyo wala ni isa mang lumabas na may kakayahang magpagaling ng mga may sakit. Hindi po ba kayo napapagod sa ginagawa nyo? Matagal na ako sa ginagawa ko. Ni minsan hindi ako nakakaramdam ng kapaguran. Masaya ako na marami akong natutulungan. Napakabuti po pala talaga ng puso nyo. Alam mo, Kikoy, naipangako ko sa sarili ko na hindi ako titigil sa panggagamot habang ako'y nabubuhay. Misyong ko na sa buhay ang magpagaling ng mga may karamdaman. Kinabukasan na, maaga pa'y gumayak na sila upang magpunta ulit sa kagubatan. Siniguro muna ni Tata Tasyo na hindi makakalabas si Ignoy sa kanyang kulungan sa pangambang makatakas ito at makarating sa mga bahayana. Tiyak na malaking gulo ang mangyayari. Nang nasa gubat na sila, itinuro na lamang ni Tata Tasyo kay Kikoy kung ano ang mga dahon at ugat na dapat kunin. Halos 2 oras din ang ginugol nila sa pangunguha ng mga kakailanganin niya. Maya-maya, nagpasya na si Tata Tasyo na umuwi sila. Habang naglalakad silang pauwi, ay pareho silang walang imikan. Pagka-uwi ay agad na inutusan ng matandang albularyo ang binatilyo para tignan ang alagang sigbina. Habang hinarap niya muna ang pag-aasikaso sa mga halamang gamot. Kikoy, pakitignan mo nga muna si Ignoy kung anong ginagawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako palagay kapag naiiwan siya mag-isa dito. Sige po. Mahimbing pong natutulog si Ignoy. Mabuti naman kung ganon. Tata Tasyo, kailan po ulit kayo pupunta sa kabilang baryo? Hindi pa ako babalik agad. Ubus na pala ang aking langis na ginagamit sa panghihilot. Langis po ng nyog ang ginagamit nyo? Oo, kailangan makakuha muna doon sa likod bahay. May mga hinog na akong nakita kamakailan. Ako na pong kukuha ng nyog para sa inyo. Ay, sige, iyo. 9 na piraso ang kunin mo. Agad namang tumalima si Kikoy. Si Tata Tasyo naman ay naghahanda na ng mga gagamitin. Kumuha rin siya ng siling labuyo na isinasama niya sa pagluluto ng langis. Hindi rin nagtagal. Dumating na rin si Kikoy dala ang mga nakuhang nyoga. Agad niya itong binalatana
Kasunod na rin niya si Tata Tasyo. Tinulungan na rin siya nito sa kanyang ginagawa. Matapos ang mahabang proseso, ay nailuto na rin ito ni Tata Tasyo. Pinalamig niya muna ito, tsaka inilagay sa isang botelya. Kinabukasan, nakita siya ni Kikoy na naggagayak na ng mga dadalhin sa pagpunta sa kabilang baryo. Tata Tasyo, pupunta na ba kayo ngayon sa kabilang baryo? Oo, iyo. Ginagayak ko lang ang mga dadalhin ko at aalis na ako. Pwede po bang sumama ako sa inyo? Sige, sumama ka at nang malaman mo rin kung saan ako nagpupunta. Sandali lang po, isasara ko lang po mabuti yung pintuan. Alam mo ba, nung minsang may ginamot ako sa kabilang baryo, may nagsabing hindi raw ako tunay na albularyo. Ho? Bakit naman daw po niya nasabi yun? Siguro naiinggit lang yun. Kasi pagkatapos kong gamutin ang aking pasyente, kusang loob silang nagbibigay ng mga lulutuing pagkain, kape, tinapay, at kung ano-ano pa. Maaring tama po kayo. Nainggit lamang ang taong nagsabi nun. Maraming ganyang tao, masyadong mainggitin sa kapwa, lalo na't bumubuhos ang biyaya kapalit ng kabutihang nagagawa. Tama po kayo, Tata Tasyo. Malapit na po ba tayo sa pupuntahan natin? Oo, dun yun sa may likod ng malaking puno ng akasya. Yun po bang natatanong natin yun? Oo, yun nga. Bilisan na natin. Ilang sandali pa, nakarating na din sila sa bahay kung saan may gagamutin si Tata Tasyo. Pagkapasok, agad niyang tinanong kung anong nararamdaman ng pasyente. Nang matukoy ito ni Tata Tasyo kung ano ang karamdaman, ay agad niya itong sinimulang gamutin. Nasa tabi lamang din si Kikoy na nagmamasid sa kanyang ginagawa. Nang matapos ang panggagamot, may iniaabot na namang mga pagkaing nasa isang lalagyan ng ginanga na nakatira sa bahay na yon. Hindi kasi tumatanggap ni isang kusing si Tata Tasyo sa kadahilan ng mawawala ang bisa ng kanyang kaalaman. Matapos iligpit ang mga gamit na dala, nagpaalam na sila ni Tata Tasyo sa mga nakatira sa bahay na yon. Meron pa po ba tayong ibang pupuntahan, Tata Tasyo? Wala na. Uuwi na tayo. Kailangan na nating bilisan. Malayo din ang ating lalakarin. Tata Tasyo, pwede po bang turuan niyo ako ng mga ginagawa niyong pagpapagaling sa mga may sakit? Naku, iho. Hindi ito pwedeng ituro. Bakit naman po? Regalo sa akin ito ng Panginoon. Napakaswerte niyo naman po na sa inyo ipinagkalubang biyayang taglay niyo. Sa tingin ko, Kikoy, ipinagkakaloob lang ang ganitong kakayahan sa taong may mabuting puso. Malinis na kalooban. Nang makauwi na sina Tata Tasyo at Kikoy, animo tuta namang umuungol si Ignoy nang maramdamang dumating na sila. Sinilip lamang ito ni Tata Tasyo. Nang makita siya nito, ay tumahimik na at nahiga ulit. Kinagabihan na, matapos ang hapunan na, nagpasya na silang matulog ng maaga. Sa kalaliman ng gabi, manaka-nakay nagigising si Tata Tasyo sa kaluskos ni Ignoy. Hindi naman niya ito pinapansin. Si Kiko na may mabilis na nakatulog. Palibhas ay may kabataan pa. Naghihilik pa ito sa sobrang himbing. Nagising silang bumabanaag na ang sikat ng araw sa silangan. Agad namang bumangon si Tata Tasyo. Lumabas siya ng bahay upang bigyan ng patuka ang mga alagang manok. Nagising na rin si Kikoy. Pagkatapos ayusin ang hinigaan, dumiretso na siya sa kusina. Nag-init na muna siya ng tubig para makapagkape sila ni Tata Tasyo. Mamaya aalis ako, Kikoy. Huwag ka na munang sumama sa akin. Opo, Tata Tasyo. Saan po ba kayo pupunta? Pupuntahan ko ulit yung batang nahulog sa puno. Nabalian yun ng braso kaya kailangan maibalik ko sa dati. Sige po. Matagal na rin po nung huli kami maglaro ni Ignoy. Makikipaglaro muna po ako sa kanya. Baka marunong na din po ito magtampo. Manghuli ka nga pala ng isang inahing manok dyan.
Yung kawawalay lang ng mga sisiw at katayin mo. Ipakain mo kay Ignoy ang laman loob. Opo, tiyak matutuwa si Ignoy niyan. Kasi makakakain siya ng sariwang pagkain ngayon. Nang makaalis na si Tata Tasyo, masayang nagpunta sa likod bahay si Kikoy upang manghuli ng manok. Hindi naman nagtagal at dala niya na ang manok na kakatayin. Nag-init na siya ng tubig para mabanlian niya ang manok. Di nagtagal at natapos na siya sa kanyang ginagawa. Dinala niya ang laman loob kay Ignoy at inilagay ang dala sa kainan nito. Kumawag-kawag naman ang maiksing buntot ni Ignoy. Senyales na natutuwa ito. Pinagmamasdan lamang niya ito habang kumakain. Matapos kumain ni Ignoy, kumawag-kawag uli ang buntot na tumingin kay Kikoy na tila ba nagpapasalamat. Inilabas ni Kikoy ito sa kulungan at naglaro sila. Maamo naman itong dinilaan ang mukha ni Kikoy. Naglalaro sila nang maalala ang sinalang nitong tinola. Saglit lang nalingat si Kikoy ay sinamantala naman ni Ignoy ang pagkakataon para makalabas ng bahay. Pagbalik ng binatilyo para laruin uli si Ignoy, hindi niya ito makita. Wala din sa kulungan. Naku, lagot ako'y tatatasyo nito. Nakalabas ng bahay si Ignoy. Kailangan ko itong mahanap bago pa siya dumating. Sigurado mapapagalitan ako ni Tata Tasyo kapag nagkataon. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Kikoy. Mabilis tumakbo sa direksyong papunta sa kabahayan. Kailangang mahuli niya kaagad ito. Ayaw niya rin na may makakita rito ng mga taga-baryo. Lalo na't kakaiba ang itsura na maaari nilang ikabigla at ikatakot. Natitiyak niyang hahabulin nila ito para patayin. Hindi kalaunay nakita niyang tumatakbo ito palapit sa kanya. Agad niya itong sinalubong. Pinasala niya si Ignoy kahit may kalakihan ito. Kumakawala pa ito habang pasan-pasan niya. Hindi na yun pinansin ni Kikoy kahit naramdaman niyang mahapdi ang likod niya. Sanhi na mahabang kuko ni Ignoy dahil sa pagpupumiglas nito. Nang makarating siya sa bahay, ay agad niya itong ibinalik sa kanyang kulungan. Nakabahag naman ang munting buntot ni Ignoy na para bang nahihiya sa ginawa niyang pagtakas. Walang kamalay-malay si Kikoy na talagang nakita na nga ng mga taga-baryo nila si Ignoy na naging dahilan upang tumakbo pabalik. Kaya niya nasa lubong ito. Kikoy, ano yung kumakalat na balita sa nayon? Bakit po? Ano po ba yun? May nakita raw silang halimaw na gumagala doon. Hinabol pa nga raw nila ito eh. Hindi nga lang daw nila inabutan sa sobrang bilis. Pakiwari daw nila sinalakay na sila ng aswang. Tata Tasyo, kasalanan ko po. Nakatakas po si Ignoy ng isang araw. Pasensya na po kung hindi ko kagad sinabi sa inyo. Ano ba kasi ang pinagkakaabalahan mo at natakasan ka ni Ignoy? Naglalaro po kasi kami. Nang maalala ko may nakasalang pala ako sa kalan. Kaya iniwan ko po siya sandali. Hindi ko akalaing sasamantalayin niya yun para lumabas ng bahay. Sigurado kung si Ignoy ang nakita ng mga kanayo natin. Mabuti na lang, hindi nila yun naabutan. Pasensya na po, Tata Tasyo. Hindi na po maulit ang nangyari. Magiging maingat na po ako sa susunod. Hindi talaga pwedeng maulit. Hindi rin nila dapat malaman na tayo ang nagkukubli sa kanya. Opo, Tata Tasyo. Tatandaan kong lahat ng mga sinabi niyo. Mabuti naman kung ganon. Kung nakaluto ka na maghain ka na muna. Kumain na tayo habang maliwanag pa. Kanina pa ako nagugutom Ilang saglit pa'y tinawag na ni Kikoy si Tata Tasyo upang kumain. Natuwa naman siya nang sabihin nito na masarap ang pagkakaluto niya sa ulam. Nang makakain sila ng hapunan, ay agad niligpit ni Kikoy ang kanilang mga pinagkainan. Pagkatapos niyang maghugas, nakita niyang nakatanaw sa bintana si Tata Tasyo. Tila ba malalim ang iniisip nito. Tahimik na pumasok si Kikoy sa kanyang silid. Bagamat napasulyap sa kanya si Tata Tasyo, ay pinabaya na lamang siya. Matutulog na sana si Kikoy.
Nang maisipan na itanong kay Tata Tasyo kung ano ang dapat nilang gawin kay Ignoy para hindi malaman ng mga taga-nayon ang pagkupkup nila rito. Tata Tasyo, may gusto sana po akong itanong sa inyo. Hindi po kasi ako mapalagay eh. Ano ba yung itatanong mo? Ano po ang gagawin natin ngayon? Nakita na ng mga taga-nayon si Ignoy. Wala tayong dapat ipangamba sa kanila. Ako na lang ang magpapaliwanag kung sakaling magtanong sila sa akin. Basta, mananatili tayong maging maingat sa pagtatago kay Ignoy. Pasensya na po ulit sa kapabayaan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mag-aalala ng ganyan. Huwag mo nang isipin yun. Hindi naman kita sinisisi. Inaasahan ko na rin na may ganitong aahon na problema kay Ignoy. Hindi habang buhay may tatago natin siya. Darating ang araw na kailangan ko na siyang ilabas. Naging matiwasay naman ang gabing yun para sa kanila. Wala naman silang naramdaman na kakaiba sa paligid. Naging magaan din ang paggising nila ng umagang yon. Hindi sila umalis ng bahay maghapong yon. Naging abala sila sa mga alagang hayop na nasa di kalayuan sa bahay. Meron ding ilang kambing, baka at kalabaw na alaga din ni Tata Tasyo. Kinagabihan habang nakahiga na sila, ay nakarinig si Tata Tasyo ng alulong ng mga aso sa di kalayuan. Dahil iba ang kutob niya, agad siyang bumalikwas ng bangon at saka ginising si Kikoy. Nahihintakutan namang lumapit si Kikoy kay Tata Tasyo. Alumpihit na si Tata Tasyo nang makarinig ng sigawan ng mga tao. Dinig na dinig nila ang sigawan ng mga tao. Agad na kinuha ng matandang albularyo ang kanyang buntot pagi na nakasabit sa dingding ng bahay. Mabilis siyang lumabas ng pintuan. Lingid sa kanya'y sumunod din pala si Kikoy kahit binabalot ng matinding takot. Tata Tasyo, hintayin niyo po ako. Kukunin ko na yung sibat na kawayan. Ay, dalian mo! Kailangan nating tulungan ang mga kanayon natin! Nakasunod na po ako sa inyo. Doon sa may puno ng kawayan sila naroroon. Talasan mo ang iyong mga mata. Hayun, nakapalibot na sila. Maaring nakita na po nila ang kanilang hinahabol. Kailangang mapatay natin yun para hindi na makapaminsala pa sa mga kanayon natin. Tata Tasyo, hayun na yung aswang. Papunta na sa atin. Humanda ka! Sigbin pala ang aswang na sumalakay. Kauri ni Ignoy! Dinaluhong kaagad sila ng sigbin. Agad namang hinagupit ito ni Tata Tasyo ng kanyang dalang buntot pagi. Wala siyang tigil sa pagwasiwas. Umaringking ito sa sakit sa bawat dapo ng latigo sa kanyang katawan. Sinabayan din ito ng sibat ni Kikoy, ngunit nadaplisan lamang. Lalong nag-ulul sa galit ang sigbina. Talagang napakabagsik nito. Hindi na nito alintana ang mga sugat na sanhi ng latigo. Kinuha naman ulit ni Kikoy ang sibat at muling ipinukol dito. Tinamaan niya ito sa dibdib. Hindi na nila tinantanan ito hanggang sa unti-unting nanghina at namatay. Sakto namang dumating na ang mga humahabol. Patay na ng datna ng mga tao ang sigbin. Iisa ang mga sinabi nila. Yun ang halimaw na nakita nila. Nagpasalamat pa ang mga ito kay Tata Tasyo sa pagkakapatay sa halimaw at pagliligtas sa kanila. Mabuti na lang napatay natin ang aswang. Sa ngayon, ligtas na si Ignoy sa kanila. Wala nang maghihinala na meron pang isang sigbin sa lugar natin. Oo nga po. Mabuti pa. Umuwi na tayo. Kailangan din nating magpahinga. Nakakatakot din po pala talagang makita nila si Ignoy. Hindi tayo nakakatiyak sa maaari nilang gawin. Kaya nga kailangan nating maging maingat kapag wala sa kulungan si Ignoy. Oo nga po. Tata Tasyo, pwede po bang pumunta sa gubat kapag nagliwanag na? Ano naman ang gagawin mo doon? Kukuha po ako ng panibagong kawayan para kung sakali hindi na pwede ang aking sibat,
meron po ako magagamit ulit. Ay sasamahan na kita para akong pipili ng pinakamagandang puno. Dagdagan na din po natin ang ating kukunin para hindi sayang ang pagpunta natin doon. Bakit kailangang marami ang kunin natin? Ikaw lang naman ang may kailangan nito. Latigo naman ang ginagamit ko. Nais ko po kasing ibigay ang iba sa taga-nayon para kung may nangangailangan, meron na silang nakahanda. Sige. Ilang oras na lamang magliliwanag na. Hintay na lang natin. Sumisikat pa lamang ang araw sa silangan ay umalis na sina Tata Tasyo at Kikoy para manguha ng kawayang gagawing sibat. Nagdala lamang sila ng matalas na gulok at inuming tubig. Habang nangunguha sila ng kawayan, naitanong naman bigla ng binatilyo tungkol sa mga uri ng aswang. Ipinaliwanag naman ni Tata Tasyo ang pagkakaiba ng mga alagad ng dilim at kung ano ang kanilang pamamaraan. Namangha naman ang binatilyo sa mga tinura ni Tata Tasyo. Hindi niya akalain na marami rin pala ang uri ng mga ito. Nang makatapos sila, itinali na nila ang mga pinuto na puno ng kawayan. Pauwi na sila nang may namataan si Tata Tasyo, isang magandang babae sa di kalayuan. Mahaba din ang buhok nito na banayad pang tinatangay ng hangin. Akmang lalapitan nila ito upang tanungin. Pero bigla itong umalis at nawala sa likod ng mga puno. Nang hindi na ito matanaw ni Tata Tasyo, nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa bahay. Tata Tasyo, sino po kayong babaeng nakita natin kanina sa may kakahuyan? Hindi ko rin siya kilala Kaya nga tinangka kong kausapin siya. Kaso nagmamadali siyang lumayo na parang takot na takot. Maganda pa naman yung babae. Taga saan kaya siya? Kaya nga nagtataka din ako kung bakit may naligaw na magandang babae dun Samantalang kakaibang ganda niya. Wala ngang katulad sa mga dalaga dyan sa nayon. Sino po kaya yung Tata Tasyo? Malakas ang pakiramdam kong isa siyang aswang. Ano po? Sa ganda niyang yun? Aswang ang tingin niyo sa kanya? Isa itong magandang dalaga na may kakayahang magpalit ng anyo sa gabi. Ibong mandaragit ang tawag sa uri niya. Kung ganun, dapat palang maging alerto tayo lagi. Nakatitiyak akong nagmamanman yun ng mabibiktima. Kailangan po palang maabisuhan ng mga taga-nayon. Baka bigla na lang sumala kayo ng isang gabi. Ako na ang magbibigay ng babala sa kanila. Mamaya, pagdating natin, diretso na ako sa nayon. Pagkababa ng mga pasangkawayan agad na ring lumakad si Tata Tasyo. Nararamdaman niya kasi na yun ang panahon ng paglabas ng mga alagad ng dilim. Malakas ang kutob na hindi lang yun ang unang beses na makakaharap nila ang mga ito. Si Kiko na may nilagyan ng tulis sa mga kawayang gagawing sibat. Sinigurado niyang matalim ang mga ito. Di nagtagala, nakatapos din siya sa kanyang ginagawa. Pumasok siya sa bahay. Sinilip niya si Ignoy na natutulog ng mga sandaling yun. Matagal-tagal din bago nakabalik si Tata Tasyo. Nadatnan niyang nagpapahinga sa may papag ang binatilyo. Agad naman itong bumangon at nagtanong sa kanyang lakad. Paghahandaan daw nila kung sakaling may sasalakay na alagad ng dilim sa lugar natin. Nagpasalamat din sa maaga kong pagbibigay ng babala. Ano po mabuti nating gawin, Tata Tasyo? Kailangan nating talasan ang ating pakiramdam, lalo na sa gabing natutulog na tayo. Oo nga po. Sabi niyo nga sa gabi sumasalakay ang ganong uri ng aswang. Medyo mahirap kalabanin yun dahil nga lumilipad siya. Madali namang malaman na paparating na yun dahil malakas ang pagaspas ng kanyang malalaking pakpak. Bakit po kaya sunod-sunod ang kanilang paglabas ngayon? Kapag malapit ng bumilog o sa mismong kabilugan ng buwan, padalas silang lumabas. Ang iba sa kanila ay galing pa sa ibang lugar. Dumadayo lang para mambiktima. Kung ganun po,
hindi pala tayo pwede maging kampante. Napansin ko nga po sa silangan na malapit na ang pagbilog ng buwan. Nakita ko nga din yun. Kaya hindi ako tumitigil sa pagpapaalala sa mga kanayon na magdoble ingat. Lalo na sa mga buntis. Bilib po talaga ako sa inyo, Tata Tasyo. Magaling na nga kayong albularyo, magaling pang mamaslang ng mga aswang. Masyado talagang malaki ang bilib mo sa akin. Napakatalas din po ng pakiramdam nyo. Alam nyo rin kung saan ang kahinaan ng kalaban. Ngumiti lang si Tata Tasyo sa mga papuri sa kanya ng binatilyo. Matuloy na lumipas sa mga araw. Ramdam na ni Tata Tasyo na sa pagsapit ng gabi ay lalabas ulit ang mahiwagang babae na nakita niya nung nakaraang araw. Batid niya na maghahanap ito na mabibiktima. Pagsapit ng gabi, pinaalalahanan niya si Kikoy na maghanda. Sinabihan niya ito na huwag muna siyang matutulog. Kailangan nilang pumunta sa nayon para magmasid. Hindi lingid kay Tata Tasyo ang magiging pakay sa pag-atake ng babae. May buntis sa nayon at tiyak niyang yun ang magiging punteriya ng aswanga. Habang naglalakad bitbit ang kanilang mga armas, namata nilang may ilang kalalakihang nagkukwentuhan sa di kalayuan. Agad nilang nilapitan ang mga yon at sinabihan na kailangan nilang maghanda sa gabing yon. Inutusan din ni Tata Tasyo ang isang binatilyo na abisuhan din ang iba pang kalalakihan. Nag-utos din siya na puntahan ang bahay ng babaeng buntis at balaan itong mag-ingat. Dumiretso na si Kikoy kasama ang mga kalalakihan sa lugar na tinutukoy ni Tata Tasyo. Dala-dala nila ang pinatulis na kawayan. Naiwan naman ang matandang albularyo kasama ang ilana. Mga kasama, maghiwa-hiwalay muna tayo ng pwesto. Tiyakin lang ninyong hindi kayo makikita ng aatake kung sino man yon. Tata Tasyo, dito lang ako sa tabi nyo. Aalalayan ko na lang kayo. Mabuti pa nga na maprotektahan din kita. Tahimik na at maliwanag na ang sikat ng buwan. Baka dumating ang hinihintay natin, Tata Tasyo. Oo nga, basta may pumapagaspas na, tiyak na yun na ang hinihintay natin. Nadidinig ko na po, Tata Tasyo. Humanda ka, iho. Sa mismong bubong ng kubo kung saan doon ang buntis, dumapo ang malaking ibong mandaragit. Kahit nakahanda na sila sa pag-atake, ay may nabigla pa din sa aswanga. Nang makabawi sa kabiglaan, sinibat ito ng mga kalalakihang naroon. Hindi ito tinamaan. Nagawa pang lumipad palayo. Nagsigawan naman ang mga naroon habang sinusundan nila ito kung saan patungong direksyon. Alam ni Tata Tasyo na hindi ganong kadaling patayin ito, lalo't nakakalipad. Sinigurado niyang aabutin ito ng latigo. Dahil kung hindi malamang sa lumayo ito at matagalang bumalik. Walang kamalay-malay ang ibong mandaragit. Nakaabang na sa kanya si Tata Tasyo. Pagdapo sa kubo, saktong malapit ito kay Tata Tasyo. Sinabayan niya ng hagupit ng kanyang mahabang latigo. Tinamaan ito sa gawing pakpak. Dahilan upang hindi ito makalipad. Hindi ko hahayaan na makapambiktima ka sa lugar namin. Isang pagkakamali na dito ka pa dumayo. Patalon-talon itong umiiwas sa bawat hagupit ni Tata Tasyo. Hanggang sa pag-igkas ng buntot pagi ng matandang albularyo, nahagip nito ang mandaragit. Sinabayan pa yun ng sabay-sabay na pagpukol ng sibat sa direksyon nito. Tinamaan ito sa iba't ibang parte ng katawan hanggang bumagsak sa lupa. Napasaling natin siya! Tata Tasyo! Nagtagumpay po tayo na mahuli ang aswang! Mabuti naman. Hindi dapat sila masanay na dito pa dadayo sa lugar natin para humanap ng mabibiktima. Nang magbalik sa dating anyo ang mandaragit, nakarinig si Tata Tasyo ng mga bulungan. Marami ang nanghihinayang dahil sa taglay na ganda ng babaeng aswanga. Naiiling na lang na lumayo na sila doon. Nagpasya na lamang sila na umuwi na ng kanilang bahay.
Magpahinga ka na, Kikoy. Alam kong napagod ka rin kanina. Naku, wala naman po ako masyadong ginawa. Kayo pong napakahusay. Sana po balang araw, maging kasing galing niyo ako. Napakahusay ng ginawa mo kanina. Magiging mahusay ka rin balang araw. Kinabukasan, nag-iingay ng mga alagang hayop ni Tata Tasyo ang nagpagising sa kanila ng umagang yon. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na nagising sila na mataas na ang sikat ng araw. Bumangon naman kagad si Tata Tasyo upang bigyan ng mga ito ng matutuka. Si Kikoy naman ay nagligpit na ng mga hinigaan nila. Mabilis naman na naghanda ng kanilang almusal si Kikoy. Salamat, iho. Magaan na ngayon ang pakiramdam ko. Tahimik na muli ang baryo natin. Hanggat may mga alagad ng dilim, hindi matatahimik ang nayon natin. Kahit ang ibang mga baryo. Iniisip ko po yung aswang kagabi. May pamilya kaya siya? Alam mo, iho, alam na ng kanyang pamilya na kapag hindi nakabalik ito bago magliwanag, natitiyak na nilang patay na ito. Ganun naman sa kanila eh. Ganun po ba talaga sila? Hindi na nila hinahanap ang kanilang kapamilya? Inaalam din nila pero hindi para ipagluksa pa. Ganun po ba? Oo. Maiwan muna kita dito. Bibisitahin ko lang ang alaga kong baka sa parang. May gusto na kasing bumili nun. Nang makaalis si Tata Tasyo, pinuntahan ng binatilyo sa kulungan si Ignoy. Inilabas niya ito doon. Tuwang-tuwa naman ay kinakawag-kawag nito ang buntot. May ilang oras din silang naglaro nito. Matagal din tayo hindi nakapaglaro Siguro na-miss mo yun Huwag ka magtatampo Naging abala lang kasi kami ni Tata Tasyo. Hindi rin naman nagtagal si Tata Tasyo. Naabutan pa niya ang dalawa na tila naglalaro. Hindi niya maiwasan na mapangiti sa eksenang nadatna. Sinong mag-aakala na magiging maamo ang mabangis na aswang na katulad ng sigbina sa pangangalaga niya. Nang makita ng binatilyo si Tata Tasyo, muli niya nang ibinalik si Ignoy sa kulungan nito. Wala po ba kayong ibang lakad ngayon? Bibisitahin ko lang ang buntis sa nayon at magbabahay-bahay na rin ako. Matatagalan po ba kayo dun? Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Ay, wag na. Hindi rin naman ako magtatagal. Ikaw na muna ang bahala rito. Naisip ni Kikoy na magtungo muna sa ilog upang maligo habang hinihintay si Tata Tasyo. Nang marating ang ilog, agad siyang lumusong. Nangaligkig pa siya sa lamig ng tubig. May isang oras din siyang nagtampisaw bago naisipang umahon at umuwi. Badawag ang daan pa uwi sa kanila. Habang binabagtas ang daan, nakaramdam siya ng pagtatayuan ng balahibo sa katawan. Natitiyak niyang hindi yun dahil sa ginawa, kundi dahil merong lihim na nagmamasid sa kanya. Dahil mag-isa lamang ng mga sandaling yun, nakaramdam ng takot si Kikoy, kaya napakaripas na siya ng takbo. Pagdating sa bahay, habol pa niya ang kanyang paghinga. Naabutan pa siya sa ganong ayos ni Tata Tasyo. Napakunot pa ito ng noo habang nakatingin sa kanya. Ayos ka lang ba? Kasi po, nagpunta po ako sa ilog kanina habang wala kayo. May nangyari ba sa'yo sa ilog? Habang pauwi po ako, naramdaman ko po na parang may nagmamasid sa akin. Bigla po nagtayuan ang balahibo ko sa katawan. Baka naman guni-guni mo lang yun. Sigurado po ako sa naramdaman ko kanina. Hindi mo ba nakita kung anong nilalang yun? Hindi po, pero naramdaman ko po hinahabol niya ako. Kasi nadidinig ko yung paglagatik ng mga tuyong sanga habang sinusundan ako. Siya, uminom ka muna ng tubig nang kumalma ka. Hindi naman yun makakasunod dito. Opo. Dalhin mo ang iyong sibat. Kukunin ko lang ang aking latigo at saka tayo tutungo doon. Pupunta po tayo doon? Ano ka ba naman, iho? Di ba sabi mo'y parang may kung anong humahabol sa'yo kanina? Oo nga po,
Pero Kaya nga babalikan natin kung saan ka dumaan. Natitiyak kong hindi pa lumalayo yun. natatakot po ako, Tata Tasyo. Huwag kang matakot. Basta kasama mo ako. Aandap-andap man ang kalooban sumunod na rin si Kikoy sa matandang albularyo. Nang marating nila ang madawag na dinaanan nila, naging mailap ang kanilang mga mata. Dama nila pareho na merong nilalang na nagtatago sa makapal at nagtataasang damo na naroon. Mula sa masukal na bahagi, bigla na lamang silang dinaluhong ng isang malaking baboy damo. Mapula ang mga mata nito at may matutulis na pangil. Natiyak naman nila na isa din itong uri ng aswang. Nakaiwas naman si Tata Tasyo sa pag-atake nito. Humahagok na dumaluhong ulit ito sa kanila. Sa bawat pagsugod ito sa kanila, sinasabayan din yun ng hagupit ni Tata Tasyo ng buntot pagi niya. Galit na galit naman ang aswang habang sumisingasing ito. Panay din ang pagpukol ng sibat ni Kikoy sa halimaw. Kahit may mga tama na ito ng latigo, maging ng sibat, ay patuloy pa rin itong lumalaban. Sa muling pagsugod ito, ay iniumang na ni Kikoy ang kanyang sibat. Pinuntirya niya ang bahaging kung saan naroon ang puso nito. Nang tamaan yun ng binatilyo, bigla na lamang itong nangisayat na tumba sa lupa. Umagos pa mula rito ang itim na kulay ng dugo nito. Umuwi na tayo sa atin. Opo, sadya po at ang hindi sila titigil sa pagsalakay sa lugar natin. Panahon na nga siguro nila ito. Ang mabuti pa, tulungan mo kung ibaon sa lupa ang katawan ng baboy damo na ito. Hindi po ba mas maganda na sunugin yan, kagaya ng ginagawa ng mga tao? Hindi na kailangan. Abala lang yun sa atin. Sige po, bilisan na rin po natin. Kanina pa po kasi ako kinikilabutan dito eh. Pagka-uwi sa bahay, napag-usapan pa nila ang nangyari kanina lamang. Labis pa rin ang kilabot na naramdaman ni Kikoy ng mga sandaling yun. Noon lamang kasi siya nakakita ng ganong klase ng aswang. Maaasahan talagang malakas kong pakiramdam. Siguro kung hindi pa ako tumakbo kanina, marahil naging pagkain na ako ng aswang na yun. Kaya nga hindi ako nag-atubiling puntahan yun. Kung mananatili siyang pag-alagala, tiyak, marami pa siyang posibleng mabiktima. Mabuti nga po't napatay natin siya. Nakakapagod din palang lumaban sa aswang. Ako man, napagod din ako sa sobrang lakas ng aswang na yun. Marahil tumatanda na ako. Nakakaramdam na rin ako ng pagod. Salamat na lang, nandyan ang sibat mo. Oo nga po, kaya lagi kong pinapanatiling matulis to. Sakaling gagamitin ko ulit, nasisiguro kong tatalab kagad kapag tumama sa hayop man o sa aswang. Maraming gumagalang masasamang elemento sa paligid natin. Kaya dapat, lagi kang mag-ingat, lalo kung nag-iisa ka lamang. Bakit po hindi natin sanayin si Ignoy? Para pwede natin siyang isama sa mga lakad natin. Yun talaga ang plano ko. Kailangan ko lang siyang turuan. Kung kalaban ba o hindi ang kanya makikita kapag kasama na natin siya. Kailangan lang po siguro may tali siya para hindi makatakas at mapagkamalang aswang ng mga taga-nayon. Ay, aswang nga pala siya. Madali naman siyang turuan. May orasyon akong gagamitin para madali siyang pasunurin. Pumasok si Tata Tasyo upang hanapin ang itinagong tanikalang pangleeg. Nang makita niya, agad niya yung isinukat sa leeg ni Ignoy. Sumakto naman kaya inilabas niya ito ng bahay para sanayin. Habang tinuturuan ni Tata Tasyo si Ignoy, ay matyaga namang nanonood si Kikoy. Sakali mang sila lang dalawa ang magkasama, pwede niya rin itong utusan. Nang matapos ang ginawang pagtuturo, ay pumasok na sila sa bahay. Nanatiling pag-alagalan naman si Ignoy sa loob ng bahay. Pwede na po ba nating isama si Ignoy kapag nagpunta tayo sa nayon, Tata Tasyo? Hindi pa. Kailangang ulitin ko pa ng ilang beses ang pagtuturo sa kanya para matandaan niyang lahat ang mga tinuturo ko sa kanya. Pwede ko rin ba siyang utusan kung kami lang po ang magkasama?
Oo naman. Alam niyang tayong tatlo lang ang magkakasama dito sa bahay. Mabuti naman po kung ganun. Hindi na ako mangangamba kapag pumunta ako sa isang lugar kung kasama ko siya. Pinaplano ko na ngang isama si Ignoy kapag meron uli akong magiging pasyente. Hindi pa nga lang sa ngayon. Hahayaan na lang po ba natin siyang malaya sa loob ng bahay ngayon? Hindi naman. Kailangan pa rin natin siyang ilagay sa kulungan. Mahirap nang malingat tayo. Ay baka lumabas yan nang di natin namamalayan. Pumunta siya sa nayon at mapatay ng mga tao doon. Siya nga po pala. Nung isang araw na umalis kayo, may nakita akong aso na parang nauulol. Bakit mo naman nasabing nauulol yung aso? Kasi po, nakabagang buntot niya. Tumutulo pa ang malapot niyang laway. Tumakbo nga po siya palapit sa akin eh. Mabuti lang nakakita ko sa puno ng bayabas. Nako, delikado nga kung makakagat yon. Nakakamatay din ang kagat ng asong ulol. Kung magkaganon po pala, dapat din natin mapatay yun. Mahirap na makadisgrasya pa kapag nakakagat ng tao. Puntahan natin yung bayabasan na kinakitaan mo ng asong ulol. Isama na rin natin si Ignoy para makita natin kung paano siya lumaban. Umalis na nga sila nakasama sa Ignoy. Habang daan, inaamoy-amoy ni Ignoy ang mga dahon sa kanilang dinaraanan. Palinga-linga din ito na para bang may hinahanap. Dala din ni Tata Tasyo ang kanyang buntot pagi. Ganon din si Kikoy. Hawak ang matulis niyang sibat. Nakikiramdam din sila, lalo na kapag may mga kaluskos silang naririnig. Sa ibang direksyon sila dumaan. Iniisip kasi nilang hindi yun titigil sa lugar na pinagkakitaan ni Kikoy. Hindi nga sila nagkamali. Nakita nilang hinahanap na patakbo-takbo sa direksyon panayon. Agad nila itong nilapitan. Sabay alis sa tali ni Ignoy. Nakita naman ang sigbi ng kanilang pakay. Mabilis niya itong sinugod. Nakailag pa ang aso sa unang atake. Pero sa pagpihit ni Ignoy ay sinagpang niya ito at iwinasiwas ng walang habas. Tinigilan lamang ni Ignoy ang pagluray sa asong ulula nang sawayin siya ni Tata Tasyo. Lupaypay na ito ng bitiwan ni Ignoy. Nangangahulugan lamang na patay na ang aso. Ang galing mo, Ignoy! Hindi na namin kailangang tumulong sa iyo kanina. Saglit mo lang siyang napatay. Nakita mo na ngayon kung gaano kabilis si Ignoy kapag may kalaban. Oo nga po. Ang lakas din po pala ng panga niya. Halos maputol ang leg ng bitiwan niya yun. Kaunting pagsasanay pa para makasiguro tayong hindi siya magkakamali sa mga iuutos ko sa kanya. Oo nga po. Mukhang mas magiging mahusay pa siya sa akin. Pareho kayong magiging mahusay. Ay, tayo na. Baka meron pang makakita sa kanya rito. Sa kabilang dako naman, kung saan madalas may ginagamot si Tata Tasyo, may nababalitang wakwak na gumagala tuwing malalim na ang gabi. Natuklasan lamang ito ng mga taga roon nang manakanakang may nawawala na lamang sa mga alaga nilang hayop sa hindi matukoy na dahilan. Napag-alaman lamang nila na may hindi pa matukoy na hayop ang dahilan sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga alaga. Nang isang gabing may galing sa lamayan ng patayang nakasaksi habang papauwi ito, nakita umano nito ang isang kambing na wakwak ang tiyana at wala na ang mga laman loob nito. Pinaghihinalaan nilang ito'y kinain ng isang wakwak. Agad itong ipinamalita sa buong baryo para makapag-ingat ang bawat isa. Nagkataon naman ng mga sumunod na araw ay may sumundong isang lalaki kay Tata Tasyo na taga roon sa kabilang baryo. Meron daw sakit ang kanyang ina. Kikoy, nasaan ka ba? Nandito lang po ako sa likod ng bahay. Bakit po? Ay, may sumusundo kasi sa akin. May sakit daw ang kanyang ina na kailangang gamutin. Ang hinala nila baka may kinalaman na nakita nilang wakwak na gumagala sa baryo. Sasama po ako sa inyo? Ay sige, gumayak na tayo. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa paggagamot, pati na rin ang aking buntot pagi. Isasama po ba natin si Ignoy?
Oo, hindi naman sanayon ang daan patungo sa kanilang baryo eh. Lalagyan ko lang po siya ng tali para makaalis na po tayo. Huwag mo nang dalhin ang iyong sibat. Kasama naman natin si Ignoy eh. Umalis na sila kasama si Ignoy. Habang sila'y naglalakad sa direksyon patungo sa kabilang baryo, wala namang imik ang lalaking sumundo kay Tata Tasyo. Tila pinapakiramdaman ito si Ignoy. Kailangan pa nilang tumawid ng ilog bago pa makarating ng baryo. Pagkalipas ng halos mahigit 1.5 oras na paglalakad, narating na rin nila ang pakay na baryo. Nang nasa bahayan na sila, napansin kaagad ni Tata Tasyo ang pagkatakot ng mga yun sa alagang sigbin. Hindi naman niya masisisi ang mga ito. Maging ang mga alagang aso ng mga taga roon ay walang tigil sa pag-alulunga. Wala namang reaksyon si Ignoy sa mga naririnig. Nang makarating sila sa bahay na sadya, agad niyang nilapitan ang babaeng may sakit na nakahiga sa papaga. Pinulsuhan niya yun para malaman kung anong karamdaman meron ito. Kumuha siya ng kapirasong puting papel. Sinunatan ito ng ilang salita na siya lamang ang nakakaalama. Pagkaraay itinapon ito sa noo ng babae. Maya-maya'y nagpaalam na sila. Sinabihan niya ang babae na gagaling na rin ito. Pagkalabas nila ng bahay, ay may naghihintay pala sa kanilang isang may katandaan ng lalaki. Nagpakilala yun na siya daw ang namumuno sa kanilang baryo. Napaigtad pa ito nang makita si Ignoy dahil sa nakakatakot na itsura. Sinaway naman ito ni Tata Tasyo at bigla namang tumahimik. Nais ng lider ng baryo na yun na manatili muna sila roon dahil di umano sa wakwak na pumapatay sa kanilang mga alagang hayop. Pansamantala po muna kaming titigil dito sa baryo nyo. Ipaubayan nyo na po sa amin ang paghuli sa wakwak na yun. Hindi po pala tayo makakauwi. Mabuti na lang kasama natin si Ignoy. Hindi tayo mag-aalala sa kanya. Oo nga. Huhulihin po ba natin ngayong gabi ang wakwak? Kung suswertein tayo na mahuli siya ngayon, Saan naman po tayo titigil dito? sa bahay nila tayo titigil. Mabuti pala at naisama natin si Ignoy. Malakas ang laban natin kontra sa wakwak na sinasabi nila. Halika na. At sasamahan daw tayo sa bahay na pwede nating tigilan. Sige po, kasunod niyo na po kami ni Ignoy. Pagdating nila sa bahay na titigilan, may mga nakahanda na para sa kanilang mga pangangailangan. Kahit ilang araw pa silang mamalagi roon. Kinahapunan ay muli silang pinuntahan ng matanda at sinabi sa kanilang mamayang gabi magsisimula na silang magpatrolya sa buong barangay. Pagkasabi noon ay umalis na ang matanda. Tiwala kasi ang matanda na may kakayanan si Tata Tasyo na lumaban dahil sa marunong itong gumamot ng mga may matitinding karamdaman. Nang gabing yun, naghanda na sina Tata Tasyo at Kikoy sa pagpapatrolya. Naghintay lamang sila ng mga kasama kung saan lugar sila magbabantay. Humanda na kayo. Kanina pa po kami nakahanda ni Ignoy. Sumunod na lang tayo kung saan siya papunta. Tata Tasyo, bakit parang ay humakbang ni Ignoy? Hinihila ko na po siya eh. Kung sa tingin mong mahihirapan ka sa pag-aakay kay Ignoy, mabuti pang maghintay na lang kayo dyan sa bahay hanggat di pa tayo nakakalayo. Mabuti pa nga po siguro. Hindi ata magandang pakiramdam ni Ignoy. Baka nga, hindi mo rin siya mapapasunod kung sakali. Hindi na nga sumama ang dalawa kay Tata Tasyo. Nangangamba rin kasi sila na baka maging sagabal pa ito sa kanilang gagawin. Batid ni Tata Tasyo na nararamdaman ni Ignoy na kauri din niya ang wakwak. Alam niya na naiintindihan nito ang pinag-uusapan nila ni Kikoy kanina. Marahil sa kaibuturan ng puso nito, alam nito na hindi niya kalaban ang wakwak. Itinali muna ni Kikoy si Ignoy sa pangambang makatakas ito. Lumipas na ang ilang oras. Hindi pa bumabalik si Tata Tasyo. Inabot na ng antok si Kikoy sa paghihintay sa pagdating ni Tata Tasyo. Hanggang tuluyan na siyang igupo ng antok. Madaling araw na maramdaman ni Kikoy na may kumakatok sa pintuan. Tinatawag ang kanyang pangalan.
Agad namang bumalikwa sa pagkakahiga si Kikoy at pinagbuksan ng kumakatok. Si Tata Tasyo ang bumungad sa pagbukas niya ng pinto. Baka sa mukha nito ang matinding pagod at puyat. Sinabi nito kay Kikoy na kinabukasan na sila magkwentuhan kung anong nangyari sa kanilang pagpapatrolya. Gusto na di umano nito ang makapagpahinga muna. Kinaumagahan, naunang nagising si Kikoy. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Tata Tasyo. Napasarap ako ng tulog Mukhang napapadalas ang pagising ko ng tanghali. Alam ko naman pong pagod at puyat kayo ng nagdaang gabi. Kaya ayos lang po na matanghali kayo ng gising. Ay, gumayak na tayo, Kikoy. Sa daan na lang tayo magkwentuhan sa mga nangyari kagabi. Opo, kukunin ko lang po si Ignoy sa pinagtalian ko. Alam mo ba, Kikoy? Hindi ko akalain na matagal na palang namiminsala sa kanilang mga alagang hayop ang wakwak na yun. Kung wala po palang sumundo sa inyo para magpagamot, maaaring marami pa mabiktima ang aswang na yun. Oo nga. Kaya ang laki ng pasasalamat sa akin ng mga taga-baryo. Lahat halos sila natatakot. Baka daw pati sila gawin ng pagkain ng wakwak na yun. Mabuti na nga lang po nandiyan kayo palagi. Oo nga. Natagalan nga lang bago ko siya napatay. Ayaw nga nila sumugod nung makita lang nila na nakalugmok na, saka lang sila nagsilapitan. Diretso na po ba tayo ng uwi? Oo. Maghihintay na lang ako uli kung sino pang magpapatawag sa akin. Sige po, para makapagpahinga naman tayo. Nang makarating sa bahay, ikinulong na muna ni Kikoy si Ignoy. Samantalang pumasok din muna si Tata Tasyo sa silid nito. Inilihim niya kasi sa binatilyo na ilang araw na siyang nangihina at tila mabilis mapagod. Kailangan niya ng mga oras na yun na mapag-isa para manumbalik ang dating lakas. Si Kikoy naman ay naghanap ng kahoy na maigagatong. Matagal din ang oras na ipinahinga ni Tata Tasyo. Nang lumabas siya ng kanyang silid, daman niya na bumalik na ang kanyang lakas. Nadatnan niyang nagsasalansan ng mga kahoy ang binatilyo. Wala talaga siyang masabi sa kasipagan nito. Ayos na po ba kayo? Oo, iho. Salamat at nakabawi na ako ng lakas. Hindi ko na nga po kayo ginising kaninang may naghahanap sa inyo Sabi ko po bumalik na lang siya. Uy, sino naman na naghahanap sa akin kanina? Taga dyan lang din po sa nayon. Sinabi ko po nagpapahinga kayo Kaya nagbili na lang siya na puntahan niyo raw po yung buntis sa may gulod. Baka kabuwanan na nun. Ako lang kasi nagpapaanak sa mga buntisan na yun Pwede po pala magpaanak ang isang lalaki? Oo naman. Matagal ko nang ginagawa ang pagpapaanak. Wala naman kasing maalam dito Sasama po kami ni Ignoy kung pwede. Tayo na. Baka manganganak na yung babae. Umalis na sila patungo sa gulod ng Nayona. Nang nasa tapat na sila ng bahayan, biglang naglabasan ng mga tao. Namamangha sila sa nakikita nila. Malakas ang usapan ng mga ito na narinig naman ni Tata Tasyo. Hindi makapaniwala ang mga ito na may alaga siyang sigbin. Ipinaliwanag niya sa mga ito na mabait at hindi siya katulad ng ibang sigbin na kumakain ng tao. Sinabi niyang maliit pa ito ng alagaan niya. Kaya lumaki itong malapit sa tao. Tumatango naman sila na tila sumasang-ayon sa paliwanag ni Tata Tasyo. Pagkatapos magpaliwanag, dumiretso na sila sa gulod kung saan nandoon ang buntis. Nang dumating sila ay nakaabang na ang lalaki sa may pintuan. Agad silang pinapasok upang makita ni Tata Tasyo ang babae. Wala pang palatandaan na malapit na siyang manganak. Pakiramdam ko, may umaaligid ditong lumilipad kung gabi. Ano pong gagawin natin, Tata Tasyo? Wala pa sa ngayon. Sasabihan ko lang itong asawa na makiramdam kung gabi. Matagal pa naman ang kabilugan ng buwan. Kung ganun po, pwede na tayong umuwi na. Magpapaalam muna ako, saka tayo umalis. Matapos magpaalam ay umalis na silang tatlo. Nang dumaan sila sa bahayan pabalik sa kanila, kinausap niya ang ilang lalaki doon na makiramdam kung sasapit ang gabi.
Sinabi rin niyang may umaaligid sa bahay ng buntis sa gulod. Hindi naman na kinabakasan ng takot ang mga yun nang muling makita ang sigbin. Ramdam din nila ngayon na mabait nga ito. Hindi na rin nagtagal umalis na sina Tata Tasyo. Walang pangamba sa kanya na aatakihin ang aswang ang buntis na nakatira sa gulod. Pinaglalagay lang ni Tata Tasyo ng kawayang anos ang lalaki. Pangontra yun sa aswang na aaligid sa bahay nila mamayang gabi. Lumipas sa mga araw na hindi sila inaabisuhan na may nagbabantang panganib sa kanayunan. Ganun pa ba na ay nanatiling handa sina Tata Tasyo. Tata Tasyo, tila normal na naman sa nayon. Walang nagbabadya ng panganib. Oh, dahil nasa 3 pa lang ang hugis ng buwan. Hindi pa ito ang panahon kung saan aatake ang mga aswang. Matanong ko nga po pala kay Tata Tasyo. Napansin ko po kasi si Ignoy nung minsan na nasa kanilang baryo tayo. Ano ba napansin mo kay Ignoy? Bakit po parang ayaw sumama ni Ignoy nung nag-uusap kayo ng mga taga-baryo ng tungkol sa aswang? Alam mo, hindi talaga yan sasama kapag ang papatayin ay aswang. Bakit po? Sila kasi ang talagang nag-aalaga sa mga sigbin. Sila din ang kinikilalang magulang na mga yun. Nagkataon lang na nakita ko si Ignoy nung maliit pa siya. Napatay ko ang matandang babaeng nambibiktima ng mga buntis sa nayon noon. Naawa ko kay Ignoy, kaya kinupkup ko siya. Ah, kaya po pala. Nang lumao na, kahit makita sina Kikoy at Ignoy na dumadaan sa bahayan, hindi na rin alintana ng mga taga-roon ang tungkol sa sigbin. Batid nilang walang dalang panganib sa kanila ang alagang sigbin ni Tata Tasyo. Panatag na naghahanap buhay ang mga taga-nayon. Hanggang sa sumabit na naman ang pagbilog ng buwan. Muli silang naging alerto. Alam nilang malapit na rin ang kabuwanan ng babae sa gulod. Si Tata Tasyo naman ay walang pagdududang nakaligtas ang buntis na nakatira sa gulod. Walang sinayang na oras si Tata Tasyo. Ganun na rin ang mga taga-nayon. Nang atakihin ng manlilipad ang bahay sa gulod, madali itong nagapi. Alam kasi nila na kapag si Tata Tasyo ang humarap dito, ay nakasisiguro silang hindi yun makakaligtas. Madali namang nakarao sa panganganak ang babae sa gulod. Nagpatuloy ang normal na buhay ng mga taga-nayon. Hindi na sila nangangamba na baka isang araw may magtatangka na namang gumambala sa tahimik nilang pamumuhay. Si Tata Tasyo naman ay namuhay ng tahimik kasama si Ignoy. Paminsan-minsan nagagawi sila sa nayon at nakikipagkumustahan sa mga taga-roon. Patuloy pa rin sa pangagamot si Tata Tasyo. Madalas ay siya na lamang ang pumupunta patungo sa bahay kung saan siya may gagamutin. Isang araw, naisipan ni Tata Tasyo na dalawin ang mga taga-kabilang baryo. Kikoy, bala kong pumasyal sa kabilang baryo. Kailan niyo po binabalak na magtungo dun? Ngayon na sana eh. Bakit po? Meron po bang nagbabantang panganib sa mga taga-roon? Wala naman. Gusto ko lang makibalita kung ano na ang sitwasyon ng pamumuhay nila doon ngayon. Sasama po kami ni Ignoy sa inyo. Ay sige, para may kasama naman ako sa paglalakad. Umalis na sila kasama si Ignoy. Habang danay kumakanta pa si Kikoy, habang nakasunod naman si Ignoy, na tila ba walang pakialam sa himig ng kanta ni Kikoy. Napapangiti naman si Tata Tasyo kapag nadidinig na wala sa tono ang boses ni Kikoy. Masaya silang naglalakad. Hindi alintana ang init ng araw. Napadaan sila sa isang mababang puno ng nyog. Nagpasa silang magpahinga muna. Inakyat ni Kikoy ang puno ng nyog. Kumuha siya ng buko upang maibsan ang kanilang uhaw. Hindi nagtagal na tanaw na nila ang bahayan sa baryo. Nang malapit na sila sa bahay ng pinakapuno ng barangay, bumati naman sa kanila ang mga taong nadaanan nila. Ngiti lamang ang kanilang bating ganti sa mga yona. Natuwa naman ang matanda sa pagbisita nila. Malugod silang inasikaso ng may bahay ng matanda. Nagagalak naman si Tata Tasyo sa ipinapakitang kagandahang loob ng mag-asawa. Matapos ang kwentuhan,
Masaya silang nagpaalaman. Bago umalis, inimbita pa sila ng mag-asawa na bumalik sa piyesta roon. Nakangiting kumakaway papalayo sina Tata Tasyo. Nangako naman siyang babalik sa takdang araw na sinabi ng matanda. Napakabuti niyo po talaga, Tata Tasyo. Uy, bakit mo naman nasabi yan? Nakita ko po kung paano kayo harapin ng mga taga-baryo. At lalo na nung nasa bahay tayo ng pinakapinuno nila. Tandaan mo, iyo, na sa bawat paggawa mo ng mabuti sa kapwa, kabutihan din ang ibabalik nila sa iyo. Napakarami po ng mga taong natutuwa sa inyo. Hindi dahil sa manggagamot kayo, kung hindi dahil sa kababaang loob nyo. Ay, tama ng pambobola mo sa akin, Kikoy. Alam ko po yung Tata Tasyo. Mula nang kupkupin niyo ako kasama ni Ignoy, bagamat nauna siya sa akin, ramdam ko kung gaano kayo kabuti, na kahit ang tulad ni Ignoy na kinatatakutan ng marami ay inyong inaruga hanggang sa lumaking mabait sa tao. Ang tanging mahihiling ko lang sa Panginoon ay bigyan pa niya ako ng sapat na lakas ng pangangatawan, mahabang buhay, upang patuloy pa akong makapaglingkod sa mga nangangailangan, magpapagamot man o sa pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Napansin nila na para bang napakatagal ng kanilang paglalakad pabalik sa kanilang nayon. Naisip ni Tata Tasyo na dahil na rin sa napakaganda ng kanilang kwentuhan. Nang marating nila ang bahay, masaya silang pumasok sa kanilang silid. Hindi na ikinulong ni Kikoy si Ignoy. Tiwala na siyang hindi na ito tatakas. Kinabukasan, halos sabay silang bumangon. Maaga silang gumayak para pumunta sa kagubatan. Maniniba kasi sila ng mga saging at mangunguha na rin ng mga balinghoy. Sa dami noon ay naisip nilang ipamigay ang iba dahil hindi rin naman nila kayang maubos kagad ang lahat ng iyon. Pasan pa nila ang mahigit pa sa kalahati ng kanilang napanguha para ipamigay sa mga taga-nayon. Hindi magkamayaw sa tuwa ang bawat maabutan nila ng saging at balinghoy. Lahat sila'y nakangiti sa ipinapakitang kabaitan ni Tata Tasyo. Nang maubos sa mga dala nila ay umuwi na sila. Makalipas ang ilang linggo, naalala ni Tata Tasyo ang pag-iimbita sa kanila ng matanda sa kabilang barangay. Ipagdiriwang kasi nito ang kaarawan, kasabay ng piyesta sa kanila. Kikoy, naalala mo pa ba nang imbitahan tayo ng matanda sa kabilang baryo? Hindi ko na po maalala kung kailan yun eh. Pero natatandaan ko sinabi niya maglilitsyon daw sila bilang handa sa kanyang kaarawan. Bukas na yun, Kikoy. Nahihiya lang akong tumanggi sa paanyaya ng matanda. Alam ko kasing tumatanaw siya ng malaking utang na loob sa mga naitulong natin sa kanilang baryo, na nagkaroon ng mapayapang pamumuhay ang kanilang baryo. Kung ganun po pala, makakatkim din ako sa wakas ng litsyong baka at baboy. Oo, Kikoy. Kaya maaga tayong matutulog mamaya. Maaga din tayong aalis upang makapaligo muna tayo sa ilog na ating daraanan patawid sa kabilang baryo. Kung ganun po maaga ako matutulog mamaya para sigurado magigising ako bukas ng maaga. Halos hindi makatulog si Kikoy ng gabing yon. Iniisip niyang masarap na kainan na kanilang pupuntahan ni Tata Tasyo kinabukasan. Bagamat malaking handaan yon, ay hindi kakabakasan ng pananabik si Tata Tasyo. Palibhas ay hindi siya nasanay na karne ang kinakain, kundi isda lamang at gulay. Kinabukasan, maagang gumayak ang dalawa. Sa dinaanan nilang ilog, naligo muna sila. Ayon kasi sa kasabihan ng mga matatanda, ang ilog daw na yun ay sagrado. Nililinis di umano nito ang katawang lupa, maging ang mga karamdaman na hindi kayang pagalingin ng gamot. Dahil kahit kayang magpagaling ni Tata Tasyo, hindi niya kayang pagalingin ang sarili niya. May isang oras din silang naglunoy sa ilog na yun bago nagbihis. Pagkatapos, agad na silang tumuloy sa kanilang pupuntahan. Dumating silang abala ang mga bisita ng matanda. Masasayang nagsasalo-salo sa masarap na pagkain na kahain sa mahabang lamesa. Dahil alam ng matanda na darating sila, masaya itong lumapit sa kanila. Niyaya na silang kumain. Bukod tanging para sa kanilang tatlo lamang inilaan ang isang maliit na lamesa na may 3 upuan. Puno ito ng masasarap na pagkaing inihanda para sa kanila. Hindi magkamayaw ang maraming bisita ng matanda.
Matapos ang masarap na kainan, ay hindi na nagtagal sina Tata Tasyo. Nagpaalam na sila at nagpasalamat din sa napakagandang ipinakita sa kanilang kagandahang loob ng matanda. Umalis sina Tata Tasyo habang may ngiti sa labi. Si Kikoy naman ay masaya rin habang bitbit ang ilang supot ng pagkain na ipinadala sa kanila. Tata Tasyo, napakasarap ng mga pagkain hinanda sa atin ng matanda. Busog na busog po ako. Mabuti naman at marami kang nakain. Pansin ko rin na panay ang bigay mo ng karne kay Ignoy. Talagang espesyal din mo yung para kay Ignoy dahil hindi nila ito niluto. Oo nga, ang swerte rin ni Ignoy ay bilisan na natin ang paglalakad. Tata Tasyo naman eh. Hinay-hinay lang po tayo sa paglalakad. Hindi pa po bumababa sa tiyan ko yung kinain ko eh. Baka hindi po ako matunawan. Ikaw naman kasi, na makita mo ang mga pagkaing nasa hapag, parang gusto mo nang ubusin lahat. Hindi pa man nila nararating ang kanilang bahay, biglang humilab ang tiyan ni Kikoy. Sinabi niya kay Tata Tasyo na maghintay sandali dahil tinatawag siya ng kalikasan. Nagmamadali siyang tumakbo sa masukal na bahagi ng damuhan. Natatawa naman si Tata Tasyo sa nangyari sa binatilyo dahil sa kasibaan nito kaya sumakit ang tiyan. Hindi naman nagtagal, lumabas na si Kikoy sa kasukalan habang hawak pa rin ang tiyan. Kahit ang binatilyo natatawa na rin sa nangyari sa kanya. Alam mo ba, iyo? Sa tinagal-tagal ng panggagamot ko, ngayon ko lang naramdaman kung gaano pahalagahan ng mga tao ang aking naitutulong sa kanila. Kahit hindi niyo pa po sabihin sa akin, nakikita ko po yun. Nakakataba naman po talaga ng puso kapag mabuti ang pakita sa inyo. Pakatandaan mo, iyo. Huwag mong iisipin ang makalamang sa iyong kapwa. Pilitin mong lagi kang makagawa ng mabuti sa mga tao kahit hindi mo sila kaano-ano. Lahat kasi ng kabutihang magagawa mo para sa lahat, may mabuting balik sa iyo. Huwag ka ring umasa na sa bawat kabutihang ginawa mo sa iba ay maghihintay ka ng kapalit. Hayaan mong ang Panginoon ang magbalik sa iyo. Tatandaan ko po lahat ng sinabi niyo, Tata Tasyo. Nagpatuloy sa mga gawain nito si Tata Tasyo. Kung saan-saan pa siya nakarating para puksain ang mga aswang na gumagambala sa tahimik na pamumuhay ng mga tao. Si Kikoy naman ay sinundan ng yapak ng matandang albularyo. Kasama si Ignoy, tumulong din siya sa mga taong nangangailangan. Wakas.